plus na yung aking subscriber. So maraming salamat po sa inyo at yung mga nagme-message doon, sir, dito ko lang natutunan sa iyo yung sitaw, dito ko lang naintindihan sa iyo yung sitaw. Maraming salamat. Sa Diyos po ang papuri na kung saan tama ang Diyos. Hindi talaga pwedeng magkamali. Kasi siyempre bago ko naman po kasi sinisimulan yung mga ganyan, ay sinasanggunan natin sa Panginoon kung tama ba yung gagawin. Ang lagi kong dinadalangin, Lord, itama mo yung puso ko sa pagtulong. Na kung saan yung gagawin kong ito, walang halong pag-iimbot, walang halong kasakiman, o walang ibang halong magandang balakin. So yun lagi yung prayer ko. Kaya siguro kahit marami nagbabasa sa atin, sa ginagawa natin, lumalago naman tayo dito. Mas lalo pang pinararami, mas lalo pang pinalalaki yung community natin. Di ba? At siyempre, mas lalo tayong pinagpapala dahil ang Diyos naman ang nakakaalam na. Sabi ko nga, husgahan na tayo ng lahat, no? Pero ang Diyos ang nakakaalam, even yung buhok natin bilang po ng Panginoon. Wala tayong maitatago sa Kanya, no? Hindi malilingid yung mga bagay na ginagawa natin. No, pag ginagawa mo yan sa dilim, no, mabubunyag yan sa liwanag. Sa tandaan niyo po yan. Kaya kung pipili ka na rin lang ng gagawin, gawin mo na yung tama. Para nang sa ganun, magbunga rin siya ng mabuti. Tandaan mo, kung ano yung tinanim mo, yan din yung aanihin mo. Kung ang ginagawa mo ngayon ay puro kasamaan, kasalanan, aanihin mo rin darating ang araw. Okay? Pero kung hinahangad mo ngayon ay ginagawa mo para makatulong, kabutihan, pagmamahal, aanihin mo din yan. Kahit marami sa yung humusga, maraming nagsasabi sa iyo ng mga negative, pero ang Diyos, hindi yan matutulog para hindi niya malaman yung mga bagay na yan. Ang Diyos ang magpapala sa iyo dahil ang Diyos ang nakakaalam kung ano yung laman ng puso mo. Okay? So lagi po natin tatandaan yan. So ngayon po, diyan po natapos yung ating presentation. Nakapag-mentoring tayo kahit konti ngayon at haharapin na po natin yung mga katanungan dito sa GC o dito sa ating chat box po. At kung meron po kayong mga tanong, no, ito po, may reaction dyan. Mag-raise hand lang po kayo at sasagutin po natin. Okay? So habang wala pa pong nagre-raise hand, muna tayo dito sa ating chat box para baka magtampo yung mga naririto. So sige, magandang gabi po. Si Realme, hindi ko po alam kung sino tong Realme. Magandang gabi rin po. So magandang gabi po. Yan, shout out sa iyo, Ma'am Sally Sasaki. Yan, Sir Anthony, meron hong audio. Tap nyo lang yung mic. Kanina, yung wala. Music pa lang. Good evening po. Newbie po, sitaw, sana po lumago ang 7K ko. Ruben Tagole. Yes sir, lalago yan. Huwag kang mag-alala kahit bumagsak ka sa evaluation. No? Lalago yan dahil tutubo yan. Basta wala kang mataas na markup. Kung naka 7% ka lang lahat, kung hindi mo maipasa yung first and second evaluation, mayroon ka pa rin 6%. Okay? Ayan, Royda, good evening Coach Jim at sa lahat ng seller. Yan, Ma'am Royda, maraming salamat at nakaating ka ngayon. Yan, good day mga kabahay kubo. Yan. Ma'am Jezebel, mahina po signal ko, nalaglag ako. Okay, Ma'am Jezebel. Good evening Coach, yan. From Calamba, Laguna, Sir Dennis, yan, from Calamba, Laguna. Yan, kumakain si Ma'am. Sana maka-attend mga ka-GC ko dito sa webinar. Shout out mga kabahay kubo. Yes, yan. Sige lang po, share lang po natin yung mga pinapasa kong link, pwede nyo po yung i-share sa mga kaibigan nyo na gustong umattend dito para maintindihan nila negosyo. Okay? Good evening po from Negros Occidental, si Christopher Pasi. Ma'am Lisa Jacob Guye po sa lahat, sa iyo po Sir Jimmy, yan. Wow, congrats, salamat po. Good evening, di po Eileen Sasi. Yan. Good evening po, Coach Jim Rowe, Ma'am Sir Jose. Yan, Sherlita, amen. God is good all the time. Yes, all the time, God is good. Salamat, sir, sa yung advice. I'm just 1 month sitaw, pero super amazing po. God, good evening. Yes, Ma'am Len from Hong Kong. Yan, Len, ano ka ata to? Affiliates ko rin to. Magkano po ang dapat na kapital para mag-add ng product na 8%, 10%, 12%? Ma'am Cathy, depende po sa iyo. So meron naman po tayong profit margin, di ba? Yung 8%, 301 hanggang 2,000. Yung 10%,
2,001 hanggang 5,000. Yung 12%, 5,000 pataas. So, depende na yan kung magkano yung budget mo. So, yun po, yung maglalaro po yan. Yung profit margin po natin. Yung tanong ni Ma'am Cathy. Okay? Client, coach, paano po kung capital ko lang 500 tapos madagdagan ko lang po weekly? No problem, Sir Client. So, ito, affiliates ko po to si Sir Client. Estudyante po yan. No? At nag-message po siya sa akin, gusto niya simulan yung negosyo. Sabi niya sa akin, gusto niya magsimula sa 500. Sabi ko, walang problema. 500, sige. Tapos ano ka ng weekly. Sir Client, kung halimbawa 500 sisimulan mo, simulan mo yan, tuturuan kita, a-assist kita. Then weekly magdadagdag ka. So ganun lang, pag nagdadagdag ka, i-pick up mo lang. Basta kung magkano idadagdag mo, i-pick up mo lang 'yan. Okay? Hanggang para ka nang nag-iipon. So mapapansin mo 'yan later on yung pera mo lalago 'yan. So 'yan yung mga gusto natin tulungan, yung mga bata na estudyante ngayon nag-iisip na para kumita, no? Kaysa maubos lang 'yan, di idagdag mo na dito. Okay? Romeo Colusino, coach, paano kung 500 capital tapos magdagdag ng 100 weekly? 100 weekly? So walang problema kung yan yung gusto mo po, no? Kung 500 capital ka, 100 weekly, maiipon din 'yon, no? So may 200 300 pesos yung pinaka natin, 'di ba? Yung less than 300 pesos yung ating pinakamababa. Okay? Congrats Coach Romeo. Thank you po Coach Len. Tama po, madaming NMN ang pwedeng matutunan at pwedeng magtanong talaga sa mga mentor. Mag-mentor. Yes po. Pwede madami naman nang pwede matutunan, pwede magtanong talaga sa mga mag-mentor. Yan, 6 months seller, I have profit. Yes, Ma'am Sherlita, congrats po sa iyo. Yan, Sir AJ, good evening po coach at sa lahat ng nakakabol pa na busy sa mga report. Okay lang yan. Yan, 100% legit. Yan. Tama po si Sir Jimmy, isa ako sa mga natulungan niya dahil yung ginamit kong referral code laging busy sa work kaya hindi niya ako na-guide hanggang nag-close din ang store. Kaya inaral ko na lang din ang business dahil sa magandang opportunity ang sitaw at alam kong lalago ako dito. Yan, si Ma'am Lisa. Yan, simula kami ng webinar, nandiyan na yan si Ma'am Lisa hanggang ngayon. Ngayon, partner na po siya ni Sitaw. Nandito pa rin siya, umaattend pa rin yan. Okay? So, yan po yung bunga ng ating webinar. Good evening po, sir. Good evening po, Coach from Valenzuela po. Yes, Ma'am Divine, Valenzuela. Saan ka sa Valenzuela? Ako, Valenzuela. Oo. Alam ko na pala ito. Saan ba? Karuhatan ba yung sabi mo? Kasi Valenzuela rin ako lumaki. Sa Arcumbato. Yan. Angeli Gonato. Yan. Ano ko rin to. Affiliates ko to. Good evening po, Coach from Jeddah, KSA. Yes, Ma'am Angeli. Buti naka-attend ka. Yan. Merlin, good evening po sa lahat from Korea. Wow, from Korea. Yan, nandiyan ba si Sir ano? Wala si Sir ano? Nandito pala, Sir Jun. Yan, si Sir Jun Maniago. Yan, from Korea din yan. No? Meron pa tayong isa pang affiliate sa Korea eh. Yan. Yan, Samsung. Sino to Samsung? Hi po, nag-open po ako ng GCash International using my SIM card here sa Italy. Paano po kaya gamitin idea po? Kung nakapag-open po kayo ng GCash, ang GCash number niya, siyempre Philippine, di ba? May SIM card kayo. So, ano yun po yan, ipapa-approve po. So, 24 hours po yan, pero hindi man maabot yung 24 hours yung ano niyan eh, yung approval, no, para maging ano siya. So, antayin nyo lang po yan, magagamit nyo na yan. Hi ma'am, rename po para ano? Mac po, salamat. Rename, Perlita. Or pwede kayong mag-raise hand. Yan. How do, how? Di pa ako marunong. Okay. Sir, ilan taon po pwede sumali sa sitaw? 18 years old pataas po. Good PM coach at sa lahat from KSA. Hirap sa Zoom ang signal ko. Si Brad Juber ata to. Yan, si Brad Juber. Yan, affiliates ko po yan kasi nasa trabaho yan eh. Pero siguro baka hindi siya busy ngayon kaya nakakasingit dito. Good evening po, sir. Dami ko pong natutunan sa inyo kapag kayo nag-explain. Feb 12 po ako nag-start sa sitaw. May bumalik na nga po sa akin. Wallet ang ginawa ko, pinaprocess ko po uli.
kasi alam kong legit talaga. Yes, Ma'am Lalaine. Tama ba? Isles o Ice? Hirap no? Nga, sa Ma'am Lalaine na lang. Coach, yung kay Samsung po GCash International, SIM card po yata. Yes po, parang si Ma'am ano yan eh, si Ma'am Lisa siguro, affiliates ko yan. So mamaya na lang Ma'am Lisa, tawagan kita ha, para upag-usapan natin yan. Si Ma'am Bea, yan 300 below 7%, 301 to 2008%, tama po. 2,000 to 5,000, 10%, 5,001 up to 12,000 po. Yan, tama po si Ma'am Bea. Yan. Sir, Samsung, Lisa, happy trips po at Italy. O yan, yun nga po. Kaya sabi ko si Ma'am Lisa. Okay, mamaya Ma'am Lisa, tatawagan kita ha. Usap na lang po tayo pagtapos ng webinar na. Mamaya-maya pag nandun na ako sa clinic. Okay? So yan, may mga question pa po ba? Ayan, si Ma'am Perlita. Ma'am Perlita, sige. Acknowledge ka na po. Sandali ha, i-open lang natin. Sige Ma'am Perlita, acknowledge ka na. May tanong? Hindi coach, yung po yung kay Samsung kanina. Okay, okay. Sige. Kasi hindi ko alam kung siya po yung nasa Telegram kasi nandun po rin ako sa Telegram yung sa sitaw kay Sir ano po, Carlo. Vincent. Carlo, oo. Oh. Pinapasok ko po, sabi ko pasok po sa dyan. Okay, okay. Okay, no problem. Affiliate. Sinabi ko po sa kanya, pasok ka po dito sa ano, dito sa webinar po natin, tanong. Okay lang po yan. Hindi Affiliate. ko po sure kung yun po ha. Okay lang, affiliates ko naman yan si Ma'am Lisa. Mag-usap na lang kami, Ma'am. Okay po. Okay. Yan, okay. Thank you, Ma'am Perlita, sa pag-entertain mo sa mga ano. So, yan yung nakakatuwa, no? Kapag umatin dito sa pre-webinar, sa Zoom na, sa pre-webinar training natin, no, nagiging matulungin sila. Kahit hindi nila affiliate, sinasagot na nila, tinutulungan po. So, yan yung magandang bunga, no? Ng mga ginagawa po natin. At wag po kayong manghinawa sa ginagawa po natin na kahit hindi yung iba, no? Hindi nila affiliate, wala naman akong pakinabang diyan. Ba't ko pag-aaksaya ng oras? May mga ganun, di ba? Pero mas mainam na yung tumulong tayo at hayaan na natin ang Diyos ang magbalik niyan. Okay? So sa mga bawat mabubuting ginagawa natin, hindi alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo, nasa isip mo. Kaya hayaan lang po natin. Kahit anong marinig mo, ano sabihin ng iba, hindi natin mapipilis ang lahat eh. Kaya hayaan na lang po natin yan. Okay? So ano pa? Meron pa po bang tanong? Maganda pala no at salamat po sa pagtugon no. Kanina kasi kwento ko lang. 'Di ba kahapon sinabi kasi natin 7 PM. So iniisip ko baka pag nagbago ako ng oras ngayon biglang ano wala pang umaten o kanina ang aga. Pag ano ko wala pang 7 PM ang dami na kaagad na pumasok. So aware na sila. Sabi ko okay. So ibig sabihin okay lang na i-adjust ko ng ganong oras. At least hindi rin kayo gagabihin, hindi rin ako nagmamadali. No, ang haba pa ng oras natin para magtanungan kasi mamaya pa yung pasok ko eh. So sabi ko okay pala yung ganitong time. Kasi iniisip ko yung iba lalo sa Pilipinas baka nagluluto pa, baka ganito. Pero siyempre, nakakatuwa lang na hindi lang ako yung nag-commit. So pati kayo nag-commit. No, na kung saan lagi kayo naririto, inaabangan nyo na. Meron nga, ang layo pa. Nagtatanong na sa akin, Sir, wala ba tayong webinar? Sabi ko, meron, antay lang po maya-maya. So, ayun, na ano ko na marami pa lang excited sa sa pre-webinar training natin, no. Akala ko ako lang na nakakatuwa lang na yan lalo yung mga sumusuporta dito daily, nandito sila. No, sana nga pag nakapagsimula po tayo pag naisimulan na po natin yung natuloy-tuloy po yung aking pa-training doon sa aking mga affiliates. So, hindi na lang ako yung magpe-present dito. May mga presenter na rin tayong gagawin dito para masanay na rin po sila. No po, at tayo po ay magbibigay na lang advice ng payo sa bawat isa. At least makatulong po tayo. So, sa inyo rin, kahit hindi ko po kayo affiliates, at tingin nyo gusto niyo subukan, mag-present, so tuturo ko naman sa inyo kung paano yung gagawin para at least ma-practice niyo rin yung talagang mag-present ng isang ng business na po. So hindi po madali, no? Dahil kita niyo naman araw-araw, no? Pero sabihin na natin, aminin natin na nakakapagod. Alam niyo po, ah, kapag hindi mo passion, mahirap eh. Tapos kapag
sabihin mo na wala sa puso mo yung pagtulong, mahirap eh. Pero alam mo yon, yung kapag passion mo at yung puso mo talaga makatulong sa tao, kahit pagod ka eh. No? Ako sabi ko nga sa inyo, galing ako panggabi. Kanina, natutulog ako, dahil meron ako in-expect na tawag dahil magpapa-assist. Gumising ako. Hindi na ako nakatulog. Pero okay lang, no? Hindi ko, wag niyong masamain yung ano, baka sabihin, nako, ako ata yun, nakaistorbo ko. Hindi po. Okay lang yun. Ang sinasabi ko lang po, kapag yung nasa puso mo talaga yung pagtulong, tsaka passion mo yung ginagawa mo, hindi ka napapagod. Alam niyo po yun. Di ba sa trabaho, pag gusto mo yung trabaho mo, ang aga mo laging pumapasok. Kahit late ka na umuuwi, hindi mo iniisip na wala naman akong OT. Kasi masaya ka sa ginagawa mo. So ganun lang po. Enjoy mo lang. Bakit ko po sinasabi? Dito po no, sa business natin, sa mga bago, marami pong nai-stress, no? Stress na ang daming pumapasok na orders, kulang yung kapital ko, mahirapan ako ganito. Enjoy nyo lang. Kung maiintindihan mo yung negosyo, sinasabi ni Coach Jimro, okay lang naman daw na ito lang yung budget ko kung di ko mamaipasa yung first and second evaluation, may kita pa rin. Enjoy mo lang. Totoo naman yun eh. Ba't mo i-stress yung sarili mo na hindi mo kaya? Ngayon, kung kaya mo naman, halimbawa, meron ka namang pangkapital, bakit hindi mo subukan? Ba't hindi mo ilagay para makita mo? Yung sinasabi natin yung strategy na ganito, na ganyan. Di ba? Huwag kang mag-alinlangan doon sa bagay na sa mga susunod na panahon, magkaroon ka ng, alam mo yun, magkaroon ka ng regret. Di ba? Halimbawa, bigyan kitang sample. Meron ka namang kapital na pwedeng ilagay, pero dahil narinig mo ako na nagsimula ako sa 10,000, ginaya mo, sige, 10,000 lang din, kagaya ah, ni Coach Libro. Kaya ako ginawa yung 10,000 na kapital kasi wala talaga akong pangkapital nung nagsisimula ako. Kaya nga 'di ba sabi kinukuwento ko sa inyo, nagbebenta ako ng properties. Kasi nga yung pinagbentahan ko gusto ko ilagay dito sa sitaw. Pero hindi niloob ng Diyos. Kasi yung properties na po noon, kukwento ko lang ha, para at least ano niyo po, meron din po kayong siguro makatulong din sa mga makaka-relate diyan. Meron po akong property. Yung properties po na yon, meron akong properties sa DRT na 1,500 square meter. May mga mangga po siya, siguro mga 10. Then nag-mission po kami doon at yung pastor namin ay dumating sa punto, siguro ilang taon, at rinibil na rin sa akin ng Lord na yung lupa na yung parang hindi para sa akin. At nung sinabi sa akin na gagawing charge, hindi po ako nagdalawang isip na ibigay po yun. Okay? So nung binigay ko, tinanong ko ng pastor, sabi ko, kaso pastor, kaya namin binili yan kasi may mangga. Sabi, manggahan ba yung gusto mo? Meron dito biglang, yung isang kapatiran, nagbebenta nung 2 hectares na mangga. Manggahan pala, hindi mangga. Yung 2 hectares na lupa na may manggahan na 50 puno. 50 puno na mangga. No? Ngayon, nung, nung, nung nandun na yun, sabi ko, wala akong pera eh. Wala po akong pera noon. That time. Sabi ko, paano ko babayaran to? Wala naman akong pera. Pero meron na akong mga side hustle. Sabi ko lang, kumbaga parang, sige, pag-pray ko. Tapos, pag pumayag ka ako yung kapatiran na pumayag siya sa hulugan, kukunin ko. Pumayag ng hulugan. 4 months to pay nga eh. Tapos, wala akong ano, parang nagbigay lang ng 100K, tapos 4 months to pay. Ganon yung usapan namin. Alam niyo po ba, na kapag binigay ka, sabi ko nga sa inyo, kapag niloob ng Diyos para sa iyo eh. Ibibigay niya. Wala po akong kapera-perang hawak noon. At nung nagsisimula ako sa negosyo, yung sinasabi ko sa inyo, nung nagsisimula ako sa cryptocurrency, no? Pero hindi ko kayo inaano para magsimula mahirap yung kailangan aralin nyo. Kasi pag wala kang knowledge doon, medyo ano yan, medyo risk, no? Nung simula ako doon, tapos yung hinawakan ko, kumita, no? Nabili ko po yung lupa na yon, imbis na hulugan, nabili ko siya ng cash. 'Di ba? So, ang galing ng Diyos, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko na ah
kapag yung bagay na yon hiniling mo sa Diyos at wala kang duda, ibibigay yun ng Diyos. So yun, binigay sa akin ng Panginoon. Ngayon, nagpe-pray ako, Lord, wala akong kapital. Ito yung pumasok na yung dropshipping na to kay Sitaw. Ibebenta ko po itong properties na itong binigay mo. Tapos sabi ko sa kanya, bibili na lang po ako sa susunod kapag kumita na ako. May buyer na po, 3 o 2 buyer na po. At yung buyer na yon, mga sigurado sila. Nagbigay na sa akin ng term, gano'n, gano'n. Alam niyo po ba, kinabukasan, hindi na bumalik, hindi na sila hanggang ngayon. Sabi ko, ano yung purpose? Inano ko na lang, hinayaan ko na lang. Tapos, ito nga, nagsimula ako, sabi ko, ito lang yung pera ko, 10,000, tapos nagdagdag-dagdag lang ako, unti-unti. Tapos yun, inaral ko yung sitaw, nag-affiliate sa'yo. Napakabuti ng Diyos, Amazing talaga eh. Birin mo in just 2 months, kumita ako ng kulang-kulang 200 in just 2 months. Di ba? Tapos ngayon, kikita na tayo ng 100 a month. Di ba? So, ano pang reason para ibenta ko yung lupa na yun? Sabi mo talagang binigay sa akin ng Diyos. Ayaw niyang mawala sa akin yon. Di ba? So, pinapatotoo ko lang sa inyo para maging motivation nyo na sa buhay po natin, minsan, no, na parang ang hirap, wala kang kapital, di mo alam kung paano mo sisimulan. Pero simulan mo lang at ipaubaya mo lang sa Diyos na siya na yung bahala. Kailangan lang dito, hindi lang mindset, kundi kasama yung faith. Kasi lahat naman tayo siguro nananalangin dito. Ewan ko lang iba. So nananalangin ka rin siguro, isa katulad ko, na magkaroon ng isang negosyo na pwedeng kumita kahit nasa abroad ka. Lalo sa mga OFW. Kung nasa Pilipinas ka laman, kahit nagtatrabaho ka, kasi gusto mo na pagod na akong pagiging empleyado. Dahil wala naman yung mayaman sa pagiging empleyado, pagod na ako. Sa OFW, ilang taon na ako dito, pagod na rin ako. Gusto ko na rin mag-for good, makasama yung pamilya. Pero nandun yung, alam mo yung takot, na kung saan may pinapaaral pa ako, may mga babayaran pa ako, hindi pa tapos yung bahay ko, may mga ganito. No, ang dami, may mga ganun pa tayo. Kaya yun yung humahad lang para hindi natin magawa yung dapat na nagagawa natin. Pero dito, no, yung kay Sitaw, nasabi ko nga sa inyo, magbabakasyon ako ng December, naka-apply na ako. Pero nung hiniling ko sa Panginoon to, dumating, sabi ko sa kanya, Lord, pag itong March, kinita ko na yung kinikita ko dito o sumobra na dito, yun yung na sign na for good na ako. Yun po, dumating na po. Kaya po, yun, nag-decide ako na yun, hindi na ako magbabakasyon. September, tapos na yung kontrata ko, hindi na ako magre-renew at uuwi na ako, kasama ko yung pamilya ko. At itong business na kay Sitaw, ang itutuloy-tuloy ko. Diba? At marami pa akong pwedeng magawa pag nandyan na. Lalo na sa ating mga natanasan dyan sa Pilipinas, no, magkakasama-sama tayo, kakaroon tayo ng mga trainings din. Pero panalangin lang din natin. Siyempre, patuloy pa rin tayo magsuportahan. No? Suportahan nyo. Hindi ako magtatagumpay kung hindi kayo kasama. Ganon din kayo. Kailangan natin yung isa't isa. Kung gusto mo magtagumpay, kung gusto kong magtagumpay, hindi ko kaya ng mag-isa. Siyempre, una kasama ko yung Diyos, siyempre kasama ko kayo. Ganon din kayo. Hindi rin kayo magtatagumpay kung wala tayo sa Diyos. So kung wala rin ako. So ibig sabihin, bawat isa na narito, magtatagumpay tayo pag nagtulong-tulong tayo. Affiliates man kita, hindi kita affiliate, leader mo man ako o hindi, pero kung nandito ka, nakikinig ka, ang purpose nito, makapagtulungan tayo para maging matagumpay si Sitaw. Once na naging matagumpay si Sitaw, magiging matagumpay po tayong lahat. So yan po, no, yung sa mga sinasabi po. Kaya once na naririto ka na, maliit man o malaki yung kapital mo, nandito ka na. Alisin mo na yung mga negative thoughts, yung mga pumapasok sa isip mo. Sinabi ng sinabi ng asawa mo, sinabi ng anak mo, sinabi ng kaibigan mo, sabi nila, may sinend sa yung video, panoorin mo to, no? Sabi diyan, scam daw si Sitaw. Sabi daw ganito. Pero nandito ka na. Ikaw mismo ang magpapatunay kung scam ba si Sitaw o hindi. Hindi sila. Bakit?
Hindi naman sila seller eh. Hindi nga sila umaattend ng webinar eh. Paano nila nalaman? Di ba? Eh mas pinakinggan nila yung negative kaysa makinig ng positive. Di ba bias? Pinakinggan mo yung scam, ba't hindi mo pakinggan dito yung totoo? Dapat kung magse-search ka, both pakinggan mo para maintindihan mo at doon mo balansehin. Tama ba? Paniwalaan ko tong nagsasabi na scam si Sitaw o tama ba tong webinar na to nagsasabi na hindi scam si Sitaw? Ano yung proof? Sinabi ko na sa inyo. Oh, yung proof ko na si Sitaw ay hindi scam kasi kumpleto siya. O yung nagsasabing scam si Sitaw, ano yung proof nila? May sinabi ba sila na itong taong ito nag-complain kasi in-scam ni Sitaw, meron bang ganon? O kaya itong taong ito, itong sec mismo nagsasabi na hindi legit si Sitaw, meron bang ganon? Kung wala, walang proof, hearsay, marites, 'di ba? Marites lang. So yan po yung titingnan natin. Pag magre-research kayo, wag bias, balanse. Kung manonood ka ng negative, panoodin mo yung positive din. Tapos saka mo i-balance siya. Di ba? So ganun po pagre-research. Pag titingin ka ng isang company, both side tingnan mo, wag lang yung puro negative. At pinanonood mo, puro negative. Di negative yung nasa utak mo. Di ba? Kaya hindi ka makapagsimula. O kaya nagsisimula ka na dahil naririnig mo yung paulit-ulit, wala ka naririnig, tas hindi ka umaattend ng webinar training, ayun lang lagi napapakinggan mo, o, anong gagawin mo? Stress. Marami po, no? Marami pong nagninegosyo, gustong kumita, pero ayaw matuto. Sabi nga, hindi lahat ng pumupunta sa gym, lumalaki katawan. Ano lang yung, ano lang, sino lang yung lumalaki katawan pag pumupunta sa gym? Yung nagpapatuloy. Pero kung ikaw, sumulpot ka lang sa gym, ngayon lang, tapos napagod ka na, ay sumakit lang yung katawan ko, hindi ka na tumuloy, hindi nalalaki katawan mo. So hindi lahat ng nagdenegosyo nagiging successful. Kasi yung iba, ningas kugon lang, nadala lang sa trending. Pag nandito na, nahirapan na sila, na-stress na sila, wala silang paraan na gagawin para matuto. Ano yung paraan nila? Give up. Hanap na lang ako ng iba. Mahirap to. Hindi ka pa nga nagpapatuloy, wala ka pa nga isang taon, hirap na. Eh paano pa yung iba? 'Di ba? Wala pong madali. Lahat po 'yan nagsisimula sa maliit para lumaki. Kung nagmamadali kang kumita, 'yan, hanap ka. Madaling kumita, madali ring mawala, 'di ba? Experience ko na 'yan eh. Experience niyo na rin 'yan. Ba't hahanap ka nung madaling kitaan na fly by night? Ilang buwan lang wala na. Eh dito nga, aaralin mo, medyo sabihin na natin, hindi ka teke, medyo nahirapan ka, okay lang yun, tiyagain mo lang. Pero darating yung time niyan, matututunan mo yan. Hindi ka, nung bata nga tayo, hindi ka marunong maglakad. Paano ka natutong maglakad? Di ba, ginaid ka ng magulang mo? Eh kung yung bata ka pa, may pride ka na, ayaw mo magpag-guide sa magulang mo, baka hanggang ngayon gumagapang ka, hindi ka marunong maglakad. Di ba? Eh dahil bata ka, ginagayad ka, sumusunod ka lang. So ganon din sa business natin ngayon. Pag may nag-guide kayo, para kang bata lang, sumunod ka lang. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin? Kung yung bata ka, may isip ka na, tapos yung isip mo ma-pride doon, ayaw mo magpag-guide sa magulang mo, lalakad ka, tinataboy mo magulang mo, ayaw mo, malamang ngayon gumagapang ka pa rin. Diba? Pero dahil nagpag-guide ka, tinuruan ka, natuto ka maglakad. Ganon din sa pagbabasa. Hindi ka naman marunong magbasa, hindi tayo marunong magbasa, hindi tayo marunong magsulat. Ginaid lang tayo ng mga magulang, ng mga teacher natin. Kaya ngayon, marunong tayo niyan. Okay? So, ganun din sa negosyo. Kaya mo lang sinasabing mahirap, tamad ka. No offense, man, ha? Nagme-mentor tayo dito. Gamitin mo yan as constructive criticism. Nasa isip mo lang yan. Kaya ka nahihirapan, ayaw mong gawin, tamad ka. Gusto mo kasi kumita lang. Wala sa isip mo
yung totoong negosyo. Eh sir, di ba yun naman talaga? Kaya ka nagninegosyo para kumita? Yes, tama naman. Wala naman mali ron. Pero pag yan yung utak mo at hindi mo inaral ang negosyo at ang utak mo lang kumita, 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 malayo ka sa success na gusto mong mangyari. Kuha po natin. Kaya nga po, no, nung nagbe-business po ako, nagsimula ako ng negosyo, ang utak ko noon, kumita. Lahat ng negosyo ko bumagsak. Bakit? Gusto ko lang kumita eh. Hindi ko naman inaral eh. Nagpigire ako. Gusto ko lang kumita. Kumuha lang ng akong tao. Sige. Eh yung pagpaalaga doon, sige. Wala. Kuha ako tayo ako ng grocery. Gusto ko lang kumita. Oh, hindi ko pinopokus yung pagtitinda, pagbabantay, hindi ko inaaral. Basta ako, sige lang. Oh, after 2 years, wala na. Nagkautang pa. Karoon ako ng palaisdaan, ganun din. Hindi ko inaaral, wala akong knowledge about doon. Oh, ganun din nangyari. Bagsak. Pero nung pumasok na, yung mga mentoring, umattend na ako ng mga seminars, nakikinig na ako, isa sa mga mentor na narinig ko, pag magninegosyo ka, ang una mong isipin, wag mo na yung kita. Aralin mo at ano yung makakatulong sa tao. At nung ganun yung inisip ko, yung mga sumunod na negosyo ko, kumikita na. Di ba? So tama. So hindi ka lang nakikinig dito, kailangan magkaroon ka ng action. Kasi nakikinig ka dito, hindi pa rin mababago buhay mo kung hindi mo gagawin. Marami po kasi na nakikinig sa maraming mentor, nakikinig sa YouTube, umaatin ng nakikinig lang sila, pero walang aksyon. Kaya kung ganyan yung gagawin mo, makikinig ka lang, pero hindi mo siya lalaki pa ng kilos o galaw, wala pa rin mangyayari dyan. Magke-create lang yung pagbabago kapag nag-take action ka. Sabi nga, take action and you may create change. May pagbabago. Siyempre, unang babaguhin mo din yung pag-iisip mo, yung mindset mo. So yan po, no? Dito po kay Sitaw, marami po rito na gustong kumita. At yun din po yung gusto natin. Kaya dito sa webinar na ito, tinuturo natin, una is yung aralin mo yung negosyo. Pangalawa, isipin mo paano ka makakatulong sa tao. So inaral mo na eh. Alam mo na. Kaya nakakatuwa yung mga umaattend dito. Karamihan na nakikita kong sumasagot dun sa GC, yung mga umaattend dito. At yung sagot nila nakakatuwa. So ibig sabihin, ina-apply na nila na makatulong sa iba. Di ba? Isipin mo, pag lahat tayo ginawa natin yun at yun naging mindset natin makatulong sa iba, yung kita susunod na. O yung mga affiliates natin dito na nag-a-affiliates, sinusunod din yung ginagawa natin eh. Sineshare nila yung sitaw, pero yung purpose nila makatulong. O ngayon, hindi na nila mapapigilan yung kita nila. Kaya sa isang, hindi ako magugula sa isang araw, yung mga affiliates ko dito, kumikita na rin tulad ko. At marami na. Kaya hindi na ako nagugulat doon. Yung iba nga, hindi na rin sila nagtatanong eh. Kasi alam na nila. Siguro, pag may mga technical issue lang, doon lang sila magme-message sa akin. Pero yung diskarte, yung strategy, sila na gumagawa. Kasi bakit? Natutunan na nila eh. Kasi nakinig sila. O ngayon, message sila sa akin pag kinakamusta ko, okay lang po coach. So, ano ba yung processing rate mo? Aba, nagugulat ako. Ang tataas, 80%, 90%, 100%. 70%. Ang layo pa ng ang layo pa ng evaluation. Yun na yung processing rate nila. Mataas pa sa processing rate. Mataas pa yung processing rate nila kaysa sa akin. 'Di ba? Pero hindi ako naiinggit doon kasi natutuwa ako. 'Di ba? Kasi na-maintain na nila 'yon. So ibig sabihin, effective yung naituro natin sa kanila. Tapos ngayon, na-enjoy na nila. Binaba ko lang yung 50K strategy. Oh, kuha ka agad. Binaba ko yung 100K strategy. Kinikita na nila. Di ba?
So, ganyan lang po. So, yan, sana may natutunan po tayo. At ngayon, siyempre, may oras pa naman para mag-discuss tayo. Tuturo natin ngayon yung sa ano, yung strategy, no? Na yung sinasabi natin, yung sa 150K strategy, 100K strategy, no? Sandali lang ha. I-share lang natin muna dito. Yan sa mga nandyan, no? Dyan lang kayo makinig muna kayo. At pakikita ko sa inyo yung strategy na gusto nyo. Magagawa ako ng ano kasi may nag-request, no? Gagawa siguro ako ng separate para doon sa bawat strategy. Mula doon sa 15K, 30K strategy hanggang sa mataas. Para merong guide yung ano. Okay, sige. Share na natin. Kita ba sa mga naka ano, co-host? Kita? Kita po. Okay, sige. Malinaw ah. So ito titingnan natin ah. Itong ano na to, kasi sa ano po to no, sa tracker po namin. Yung mga walang tracker po diyan na hindi namin affiliate, pasensya na po kayo no. Kasi binibigay lang namin ito sa mga affiliates namin na gumamit ng referral code namin. Pero dito, bibigyan ko na lang kayo ng idea kung magkano yung pwede nyong ano sa ano. Halimbawa ito no, ito yung regular no. Yung sa 10 products na pinili mo. So 35 siya. Kung 35 yan, so sabi nga natin 50K strategy. So 35 to. So meron kang 40, 15, no? So 35 to plus 15. So sa 15,000 mo, magsimula tayo sa mababa ah. Dali. Yan, 15,000 mo. Yung 15,000 mo na to, 12% yan. Sa 15,000, so total mo 50,000 capital. Yung 35K mo para doon sa 7% para maipasa mo yung evaluation at yung 15,000 mo para dito sa isang 12%. So bali 11 products yung pinili mo. 7%, isang 12%. Itong sa baba na ito yung may markup na 12%. Okay? So tingnan po natin ha. Yung 15,000 mo na may markup na 12%, sa loob ng 20 days, magiging 16,800. So yung 15,000 mo may tubo na kikita siya ng 1,800. 1,800 every 20 days. Maximum kasi yan, di ba? Ngayon sa 40 days mo, yung 15,000 mo magiging 18,816 and so on. Pag pinaabot mo yan ng isang taon, yung 15,000 mo, tingnan mo ha, yung 15,000 mo na 12% pa lang itong pinapakita ko, yung 15,000 mo na 12%, pag pinahabot ng isang taon, ito po yung pwede mo kitaan, 115,349.49. Minus mo yung 15K mo, tumubo ka sa loob ng isang taon ng 100K. Paano pa itong 7% mo na may 35,000? Meron ka ditong profit na 28,663 plus yung 100K mo, 128,663 ang kinita mo. Okay po? Ako po natin. So yan ano? O paano? Gawin natin sabihin na natin na doon tayo sa 100K. So 50-50. 50-50. 50 dito. Yan. 50,000 dyan. So dito 50,000 din. Dito sa capital mo na 50,000 sa 7%, may profit. Profit to ha. Hindi kasama dito yung ano mo, yung 50 na capital mo. Profit lang to. 40,947.
Ngayon dito, yung 12% mo na 50K, in every 20 days, meron kang 6,000. So 56,000 ang kinikita mo. Sa 40 days, 62. Sa 60 days, 70. Tingnan mo sa loob ng isang taon. Yung 50K mo, kumita ng 384,498. I-minus mo yung 50. So meron kang 334,498. I-plus mo pa to na 40. So magkano? Sa loob ng isang taon. Wag na natin gawing isang taon. Doon na lang sa loob ng 6 na buwan na lang. So magkano yung pwede mong kitain sa loob ng 6 na buwan? 'Di ba? Pwede kang kumita ng 123,798. 6 na buwan pa lang yan doon sa 50K mo. Kuha natin. Paano yung 135K? So, balik ulit tayo dito. 35K, tas dito 100,000. Sa isang account to, Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi mo na kailangan mag-multiple accounts pa. Isang account lang, panalo ka na eh. Ito, 100,000, 35K pinaikot mo dito. Okay? So, 100K dito. Meron kang 112,000 every 20 days. So sa 40 days mo, mayroon kang 125,440. Sa loob ng isang taon, meron kang 768,996.58. Plus ito pang 28,000 mo. So magkano? Diba? So ibawas mo na dito yung 100K mo. So meron kang 668,000 plus ito, 78. So mga 600, mga 700 na. Diba? Meron kang 700K a year. Wala na dun yung kapital mo Kita lang yon. Paano gawin mong kalahati yan? So pag hinati mo yan, pwede kang kumita ng 247,596 in just 6 months. Paano? Kung lumaki pa. Sige. Doon na tayo sa pinakaano para hindi na pa isa-isa. Doon na tayo. Halimbawa, 50K mo to para sigurado ka. 50K mo yan. So 550,000. Dito naman 500,000 naman. 500,000 naman dito. Tingnan nyo Sa 500,000 mo, 20 days pa lang, 60,000 na yung pwede mong kitain. Sobra-sobra na to sa isang buwan na gastos mo Iikot yan. Paikutin mo yan, siyempre. Pag pinaikot mo yan, magkakaroon ka ng 627,000. So, ibig sabihin dito, 127,000 na kagad ang kinita mo. Sa loob pa lang yan ng isang buwan o 40 days. Paano pag isang taon? Meron kang 3.8, 3,844,982 minus 500K. Meron kang 2.5 million pa rin. O may get sa isang taon. Kalahating taon, di meron kang 1.5. 6 months lang yon. Okay? So yan po, yung sinasabi po natin. Kaya dito, kung 100% naniniwala ka sa sitaw at walang kaduda-duda, at meron kang perang natutulog sa bangko na hindi kumikita, at pagdating dito, in 2 weeks lang, kikita ka. Hindi po too good to be true to Hindi too good to be true to. Kasi bakit? Tatrabahuhin mo yan Ipaprocess natin ng ano yan Hindi yan yung mag-aantay ka lang. Yung kagaya nung maglalagay ka tapos mag-aantay ka after pa dodoble. Hindi po ganoon Baka mali yung iniisip natin. Hindi po too good to be true yan. Mababa pa yan pagdating sa e-commerce. Alam niyo po kami yan, si Sir nagte-trading yan. Si Sir Joffrey. Di ba Sir Joffrey sa trading? Sa isang araw pwede tayong kumita ng 500,000, tama hindi? Hindi too good to be true. Tama sir, tama. Mababa pa 'yon. Kaya yung iniisip niyo na yung 12%, mababa pa po 'yan sa e-commerce. Alam niyo po ba sa mga nagda-dropshipper dito? Yung dropshipper ako nagda-dropshipping,
pag bumibili ko ng product, pag binenta ko yan, hindi lang 12% ang tinutubo ko diyan. Ang ano ko diyan nasa 80 o 90%. O si Ma'am Bea alam yan eh. Nagaano siya eh. Ganyan po. Bakit ganon? Kasi kinakaltas mo pa diyan yung mga pamasahe mo, yung umuupa ka, kinakaltas mo pa yan kaya ganun yung kitaan diyan. Kaya yung 12%, yung 7% nyo, hindi po mataas yan. Mababa pa yan. Sabi ko nga sa inyo sa trading, sa isang araw pag may pera ka, o yung 100,000 mo, pwedeng maging 1,000,000 yun. Walang isang araw, kalahating araw lang yun. Lalo pag marunong maano ka mag-trading. Totoo po yun. Kaso lang, risk yun. High risk yun. Yung mga nagte-trading yan, alam niyan. Ayan, si Sir Joffrey, alam niya yan. Mapa-forex ka man, mapano. Kaya po, pag alam mo yung trading, maraming yayaman niya. Ito, trading din po ito eh. E-commerce trading po yan kasi may buy and sell tayo eh. Tama ba? So may buy and selling tayo. So trading din yan. Kaso lang yung trading na to, meron tayong produkto na binibili. Doon kasi currency yun eh. So pinapaliwanag ko lang yan para maintindihan nyo at hindi kayo maguluhan doon sa sinasabi ko. Andali lang ha. So nakuha po natin. So yun po yung ibig kong sabihin kung bakit kailangan mong yung mindset mo is nakafocus talaga. Walang papasok na negative sa'yo. At sa trading po, hindi po pinaiiral yan ng emotion. Kapag nasa trading ka at emotional ka, ang mangyayari sa trading mo, kunyari sa amin, sugal, parang habang nananatalo ka, dagdag ka ng dagdag. Parang nangyayari sugal. So hindi tama. Kaya sa pagte-trading may oras yan eh. Pag scalping, pag ganito, may oras lang yan. O, isang oras. Minsan nga, kalahati lang. Pag kumita ka na, okay na yon. O nyari, meet ko sa isang araw, kumita lang ako ng 2,000. Pag na-meet ko na yon, tigil na ako. Bukas naman uli. E biruin mo, sa 10 araw na tigto 2,000, may 10,000 ka in just 10 days. Ganon din dito. Kung nagpa-process ka, nagdadagdag ka ng kapital, lumalaki yung kita mo. Kasi nasa trading din tayo eh. Ang e-commerce is a trading din yan. Kasi buy and selling eh. Ang gandaan dito, hindi mo kailangan maglabas ng malaking kapital. Hindi kagaya sa mga stock, sa crypto, kailangan mo maglabas yan ng malaking kapital para kumita ka. Dito, minimum, maximum, wala eh. Pwede kang kumita. Siyempre, ganun din sa trading. Kaya nga, pag malaki yung kapital mo, mas malaki yung balik sa'yo. 'Di ba? So, ba't mo gagayahin yung strategy ko na 10,000 ako nagsimula, eh kung meron ka namang kapital na mas malaki sa akin. Kaya ako lang ginawa yun kasi wala akong kapital na ganun kalaki. Pero kung meron ka namang malaki na kapital doon, pwede mo simulan. At doon sa strategy, kasi yung panahon, yung araw, sayang. Biri mo, mag-aantay ka ng 2 weeks, eh meron ka palang kapital na malaki. Nagtiyaga ka sa 20,000, nagtiyaga ka sa 10,000. Bakit? Kasi iniisip mo, nako, test the water muna, baka matalo ako, baka mawala ako. Eh ngayon, lumagpas ilang buwan, manghihinayang ka. Sana pala, linagay ko na. Eh, yung linagay kong 50,000, kumita na pala ng ganito. O di nang hinayang ka pa. Di, yung sinasabi natin. Kaya dito, sabi ko nga sa inyo, pag ako papakita ko sa inyo, pag ako nag-exit dito, for good ako, yung pera ko makukuha ko, yung kalahati, lalagay ko rito. Pakikita ko sa inyo yan. Kasi nakaano na eh, biray mo kung 500,000 lalagay ko, malinaw may 60,000 ako every 20 days. Sa loob ng isang buwan, 120,000. Sobra-sobra na yan, kasama na overtime ko dyan. Diba? Eh lalagpas pa ako doon. Ano pa lang yan, pinag-uusapan pa lang natin sa seller. Eh may affiliates pa ako. Meron pa akong partnership. Oh. Diba? So yun lang yung sana maintindihan natin yung negosyo. Hindi ko sinasabi to para i-hype ka, hindi. Sinasabi ko ito para matupad mo yung pangarap mo. Kasi pag may pangarap ka, kailangan mo mag-take risk. At kung may take risk ka, dito kay Sitaw, low risk siya. Meron kasing high risk eh. Yan, yung mga trading sa crypto, mga
stock, mga high risk yan eh. May mga high risk, no, may mga sa atin low risk. Bakit? Hindi mo naman kailangan dito talaga maglabas na agad-agad ng ganung kapital. Tsaka kaya siya low risk kasi nga dahil walang ano sa iyo. Kumbaga kahit may sira, kung ano may reklamo ng customer, hindi mo sagot 'yon. Sila na sisitaw na 'yon. Kaya low risk siya. Wala kang lugi. Kumbaga, walang sayang, wala kang lugi. Kahit na hindi ka makapasa ng first and second evaluation, wala kang lugi. 'Di ba? So, yan, tingnan natin. May mga ano dito sa ano natin, may mga 50K strategy po coach, please. Thanks. Yan, nasabi ko na kanina. Napanood yun naman siguro. But here, sitaw slowly but surely. Yes, slowly but surely. Sa eBay coach, 20% to 30%. O, kita mo sa eBay. 20% to 30% ang pwede mong kitain. Diba? Crypto trader din ako coach. Hawak ko Ripple and XRP. Yes. Maganda ngayon yan kasi nanalo sila sa ano eh. Coach, nagbago pa ata yung computation nyo eh. Sa YouTube po ninyo paulit-ulit yung 135 strategy sabi nyo potential estimated 2.3. Yes. Ganito po yan. Kaya po naging sinasabi ko, no, hindi ko lang nabanggit doon. Gaya yung 135K na 2 to 3 million yung kita, ano po 'yon? May kasama po doon yung ano multiple hindi multiple yung ibang accounts. So mga dalawa o tatlong accounts. So hindi ko lang nabanggit po doon. No, kaya yun umabot ng 3 million. Kasi biri mo kung ilang accounts yan. Kung may pera ka, yung sa may pera kasi yon. Yung 135 mo, 135K mo. Kung kumikita ka doon sa 135K mo, doon sa isa na 1 million, kung tatlong account yan, di 3.5, meron ka pang 3% doon. Oh, kung may pera ka. Di ba? So, ibibiyak-biyakin mo yon. Ngayon, ang sinasabi ko ngayon, yung tinuturo ko dito is one account. Yan, yung kay Zoom user. Tinuturo ko ngayon kasi dito isang account. For one account lang. Yung kaya sabi ko nga, hindi mo na kailangan gawin yung multiple accounts o ilang accounts ka pa, ipangalan mo sa iba, na ikaw rin naman yung gagastos. Pwede mo na siyang gawin sa one account na pwede mong kitain yon in just 1 year lang. Diba? So yun po yung sinasabi natin. Bire mo yung 135 mo na yan. So kaya sabi ko nga sa inyo, 500,000, di ba? O ba't bibiyakin mo pa siya sa tatlo? Yung 500,000 nga, 3.8 na yung kikitain. So ayun na lang din yun eh. Biniyak lang eh. Dahil nga dinawa mong account eh. Pero pag pinagsama mo doon, 500K sa isang ano lang, di ganun din ang kita. Mataas pa nga, 3.8 eh. 'Di ba? Yung kanina pinakita ko. Yun yun sir doon sa Zoom user. So tama po 'yon. Yung napanood nyo po. Kaso lang hindi ko ata nabanggit doon na for multiple sa mga isa o dalawa o tatlong account 'yon. Ginagawa. Okay po. Yan. Veronica Embat, thank you coach, need to leave dahil trabaho pa bukas. Ayan, sige po. Coach Jim, good PM. Paano po entry ng one account combination 7 to 12%? So kanina sinabi ko na po Sir Pedro, na kung saan 10 yon plus 12%. Depende yan sa capital mo. So lagi tayong nakabase sa capital para makita natin kung magkano pwedeng kitain. Hindi ko pwede kasi sabihin na gano'n, no? Na ito yung ano ko sa'yo, hindi ko alam yung kapital mo. Kailangan, magkano ba yung kapital mo? So doon ko i-base sa'yo yung strategy na meron. Kaya alam niyang mga affiliates ko yan, lalo yung mga bago, pag nagtanong sila, lagi kong tinatanong, magkano yung kapital mo? O, pag sinasabi na siya, sige, ganito yung strategy gagawin natin. Pag sinabi na, sir, gusto ko subukan yung may 12% eh. Magkano yung kapital mo? Ito gagawin natin. Ito yung ganito pang 12% mo, ito yung ganito sa ganito mo, sa 7% mo. So, ganun po ako. Kasi hindi, mahirap yung manghuhula tayo na sasabihin ko ganito, tapos sinubukan mo. Sabihin mo sa akin, sir, hindi man effective yung sinabi mo eh. Di ba? Kasi iba eh. Gagawin mo yan, tapos hindi ko alam yung kapital kung magkano. Hindi talaga tutugma yan. So, mangyayari, babalikan mo ako, nasasabihin mo, hindi effective yung sinabi ko. Di ba? So, kaya ganun po. Okay? Yan, hope to meet you po, sir. Makasama sa training nyo po. Magandang business dahil kay Sitaw. Yes, Ma'am Lisa. Soon, please pray. No, sama nyo ako lagi sa prayer na loobin ng Panginoon. Okay? So, meron pa ba?
Okay, nasagot ko na doon no, sa Zoom user. No? Pasensya na po doon sa ano, hindi ko na-explain na for multiple accounts yun. Okay, meron pa ba? Wala na tanong? So malinaw na. No? Sir Jim, paano po sa 82K%? Ano 82K%? Maglagay 7%, 12% strategy po. Paano ang 82K%? Di ko mag-gets, ma'am. Tapos 7%, 12% strategy. Ma'am Marlene, pwede kayong magsalita. Sige, para maintindihan ko yung tanong. Ma'am Marlene, sige po, unmute kayo. Para Pa maintindihan. paano po yung capital is 82% po pala. Nagkamali pa ako. 82K. 82K. Tapos, Ah, 7% po ang 10 products. Eh, gusto ko pong maglagay ng 12% kung malalaman ko po paano strategy okay. gagawin. Sige, ganito po, ma'am. So, sa 82 mo, palagay mo sa 80 na lang, 80. Itutulungan nyo nga ako mag-compute. 80 minus 35. Hmm. 35K minus 80. 80,000 minus 35K. Magkano? Dali po. 45,000 po. Ha? 45,000. 45,000. Opo. Hmm. Oh, so sabi mo kanina 82, di 47,000. Ay, yes po. O palagay mo na dito mo nalagay yon yung ano, yung 2,000. 37 na dito. Yan 37 para dito 40. 40,000 ba 45? 45 po. 45 no. 45. Hmm. Ayan. So, ma'am, pwede mong kitain doon sa 45,000 mo. Sa 20 days mo, 50,400. So meron kang earning kita doon na 5,400 every 20 days. Ano pa lang to sa 45,000 di pa kasama to, no? Yung sa Apo. 7% mo. Sa 7% mo, yung 37,000 mo sa loob ng isang taon, meron kang profit na 30,301.08. So dito po sa 45,000 mo sa loob ng isang taon, may kita ka na 346,048. So i-minus mo diyan yung 40. So meron kang 306,000. Plus ito pa, so 336,000 plus ang pwede mong kitain sa doon sa iyong 82,000. Opo. Sa loob ng isang Thank taon you 'yon. po. 300 o hatiin mo 'yon. O gawin mo na lang 6 months. Kasi medyo mahaba ka mo isang taon. O gawin mo na lang 6 months. So meron kang nasa 99,480 or Hmm. 111,418 kung sa kalahati. 360 pala. O so Hmm. ano pala 124,780 sa 6 na buwan. So 124,788.54. Yan po yung pwede mong kitain. So ma-minus mo yung 45. So malaki pa rin pwede mong kitain. Okay po, ma'am? Hmm. Okay po. Thank you po. So yun po yung More learning po. yan. So yun po yung strategy na pwede po nating subukan. Okay? So yan po no. Basta lang dito, dapat buo lang yung loob mo at yung pag-iisip mo na na positive talaga. May malaking potential dito kay sitaw. Kasi pag nandun yung lagi mo yung pag-aalinlangan, malabo mo ma-achieve yung goal mo na yun. At hindi magiging effective sa iyo yung strategy na to. Effective tong strategy na to sa mga tao na 101% naniniwala sa negosyo. Yeah. Opo, ang laki pong paniniwala ko sa sitaw eh. Ay, sige po lang, tuloy niyo lang 'yan, Ma'am. Ma'am Marlene. Ay, Gawin niyo lang po opo, 'yan na thank you po. babalik kayo rito at isa kayong magpapatotoo na yung strategy natin effective. Okay po? Sige po, thank you po. Thank you, ma'am. Sige po. Yan po, no? Kasi po, doon pa lang sa mga sumubok po sa akin, yung mga may 500K,
Kaya nakikita ko na po. Kaya nga inaaral ko po eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon yung inaaral ko, sabi ko, bakit pa ako magdodoble ng account? Lalo ngayon may violation na yung multiple, di ba? Ba't ko pa gagawin yun? Eh makontento lang ako sa isang account. Bagsakan, ganito lang yung gagawin ko. Kikita rin ako eh. Malaki pa nga eh. Di ba? Ba't hahangarin ko pa yung mahirapan ako? May stress pa ako. Eh doon sa isa lang eh, okay na ako doon. Pag nagamay ko yun, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy nakita ron. Di ba? So, sometimes tayo nagbibigay ng stress sa sarili natin. Dahil doon sa sobrang paghahangad natin, no, sabihin na natin, yung greediness pumapasok. So, sabi namin, hindi masama ba sir maghangad ng mas mataas? Hindi naman. Kaso lang, kailangan ikaw mismo, alam mo yung purpose. Ikaw mismo, alam mo na doon, yung contentment na dito okay na ako sa isang account, kontento na ako dito, kumikita na ako dito ng 60,000 a month, masama pa ba yun? 120,000 a month, papaikutin ko pa yun. Pag na-double yun, magkano? Bere mo kung 1 million, di magkano yun? 240 a month mo kung 1 million. Kahit lagay mo sa 10 taon yun sa bangko, yung 100, yung 1 million mo, hindi naman tutubo ng ganong kalaki yun eh. Kahit 1 taon, kahit 5 taon eh. Di ba? So, yan lang, ganun lang po, no? Sa kailangan minsan lang lawakan lang din natin yung ating isip. Siyempre, kaya tayo may pag-aaral, no? So, ganun lang po, no? Sir, paano ipasok yung 20K sa 12%? Ma'am Josephine, message mo ko kung gusto mo tuturo ko sa'yo. Pipili ka lang ng product na worth 20K. Di ba? May 10 ka ng product. So, 10 product mo, good yun yung 20K mo, dahil nakakaikot ka na, ipapasa mo naman processing rate. So, yung 20K mo, pili ka ng product na 12% na worth 20K. Marami po yan, marami doon, Ma'am Josephine. Okay, kasi affiliates ko sa Ma'am Josephine, kaya alam ko yung ano niya. So, yan po. Coach Jim, Compound PM, paano mag-entry ng one account combination, 7-12%? Ayun nga po, pag one account ka, di ba? So, 10 product mo, na 7%, isang 12%. Kaso depende nga po, sabi ko, doon sa capital na meron ka. Kailangan malaman ko kasi yung capital. Yung sa mga affiliate ko kasi, alam ko yung mga capital nila, tinasabi nila sa akin. Tapos saka ko sila tinuturuan doon sa strategy na meron yun. 50K po budget ko, Coach Jim. Maglagay po sana ng isang 12%. So, kung 50K, di lagyan mo dyan na 35, tapos yung kanina 15, di ba? So 35K doon sa 7%, 15K doon sa kanina tinuro ko na po, di ba? Pinakita ko na sa inyo. Kung magkano yung pwede mong kitain, 100 plus yun sa isang taon. Oh, yun ganun po, Ma'am Lalaine. Yan. Okay? Sige, at mag-aalas 5 na at mag-aalas 10 na rin dyan. So, yan, siguro naintindihan at siguro naging interesting kayo, no? Kasi yan, sa 74 participants natin nag-stay kasi yung iba may pasok na eh, no? Naging interesting yung business sa inyo, no? 'Di ba? So yan yung sinasabi natin. Kapag alam mo yung negosyo, interesting talaga. Pag alam mo, nakikita ka, wala kang dahilan para hindi igawin, para hindi pagpatuloy. No? Ay, meron pa pala rito nakalagay, sorry. May mga tanong pa pala. Sir, paano kung magkamali yung downline ko na nilagay yung referral code? Mapalitan pa ba? Hindi na po, Marie Elaine. Ang gagawin mo na lang po dyan, store closure mo yon. Nagkamali, store closure, tapos mag-register na lang siya uli doon sa iyo gamit yung referral code mo. Tapos, same name, palitan lang yung email address. Kasi store closure naman yung isa na, hindi naman niya gagamitin yun. Tsaka wala naman siyang linagay doon ng mga bank details, di ba? So, kung nagkamali, hindi na po yung maano. Kailangan lang mag-register na lang ulit. Same name, iba yung email address, di ba? So, ganun lang po. Ano po ang roles and ready? Ano yung roles and ready ng isang partner ng sitaw? Saka nyo na po aralin yan, ma'am. Aralin po muna natin yung business na to. Yung partnership, saka na natin gawin yan. Kasi kailangan dyan, alam mo yung sitaw kung ano. Yung partnership, mismo si sitaw mag-invite sa'yo dyan.
Pag alam mo na po yung negosyo, madali na lang po yan. So, tayo po yung nagsisimula pa lamang at hindi pa natin alam, pag-aralan muna natin yung business bago tayo pumasok sa partnership. Kahit doon sa affiliates program, bago ka mag-invite, alamin mo muna yung negosyo para naman hindi maging kawawa yung ating mga affiliates. Okay? Hello coach, isang account lang po ako. Ang ginawa ko, pag pinag-register ko po si Mr. Ko, nung makita niya na account niya, kumita tuwing may extra siya money, gusto niya i-add sa shop niya. Yan. Nakakatuwa po kasi natututo siyang mag-save dahil kay Sitaw. Yes, yan, Ma'am Jean Gaboy. Yan, di ba? Ganun lang eh. Thank you coach in advance, Pedro. Yes. Permission to leave, sige lang po. May entry pa din po ba ako sa 10 items para 15K para 12%? Isa lang po. Paano mag-e-entry pa din po? Hindi na po, yung sa 10% mo, kung magkano yung ano mo doon, di ba sabi ko nga, at least 35K para maipasa mo yung processing rate. Kung magpapasok ka ng 12%, yun yung 15K mo, di ba? Total 50K mo, di ba? So 35 plus 15K. So yun lang, pipili ka lang ng isang product na worth 15K. Isang bagsakan lang, hindi mo na kailangan ikalat. Kasi yung iba kinakalat eh, no? Hindi mo naman pwedeng kailangan ng ikalat yun kasi ganun din naman resulta nun eh. Iba-iba pa babalik. At least pag naglagay ka ng 100K, 50K, isang balik ka, pag bumalik sa'yo, di kuha mo lahat. Pag pinati-hati mo pa yan, may babalik ng ganito, may babalik sa ganito. So paunti-unti pa. Hindi kagaya pag isang ikot lang. Nakaka-encourage nga sir kung may malaking puhunan. Yes po. Thank you po sa sitaw. December 29 ako nag-start. Ngayon meron na akong income na 18K po. Yes, tama. O, Ma'am Marlene. Yan, 18K. So parehas lang tayo kung November. Pero kumita na ako ng Tingnan natin ngayon. Pakipasilip ko lang sa inyo yung dashboard ko. Tapos tapos na tayo. Dahil mag-aalas 5 na. Okay, pasilip ko lang ha. Okay, kita na? Yes, coach. Okay. So, 38, pero kanina nasa 43 to. May pumasok na order sa akin yan. Okay. Yan. Sa mga pipili pala ng products, no? Nandito nga pala sa pipili ng products. Ito po, no? Pagpili mo ng products, click mo yung products, tapos product warehouse. Pagpili nyo ng product warehouse, i-click nyo to, all, tapos 7%. Then, i-click mo yung filter. So, yan, napipilter yan. So, lahat lalabas po dyan, 7%. Hanggang 3 page yan, 3 pages. So, ang gagawin mo lang po dyan, pag pumili ka dito 5, halimbawa 5 pinili mo, dahil yan halimbawa gusto mo, ngayon, punta ka dito sa batch publish, i-click mo lang, then submit. Pag ano na yan, okay na, successful, para ma-save. Bago ka lumipat sa page 2, o ganun din ulit gawin mo, pili ka lang. Okay, pag pumili ka, batch publish lang. So, ganyan lang po sa pagpili, no? Tapos, para ma-check mo kung tama lahat yan, i-click mo lang uli yung products, then lalabas na po yan. No, diyan mo na i-check. Okay, tingnan natin yung may wallet natin kung may pumasok. Hoy, may pumasok na 2,000. So mayroon pa tayong Ayan yung sinasabi natin no, kapag may tracker ka na trace mo, everyday may pumapasok na po sa akin. So hindi na ako nag-aano hindi maipapasa yung evaluation. So laging pasado 'yan. Okay? Then yan, may proof na tayo, withdrawal natin ito. Naka-anim na withdraw na nga ako diyan eh. Ito pa yung isa. So tingnan natin sa affiliates ko kung magkano na yung kita ko. Hoy, 24 na. Bukas 25K na yan. Pero hayaan ko lang. Sa March 13 ko pa withdraw niya. Paabutin natin ng pambayad doon sa sasakyan. Ayan, dito na ako kumukuha ng pambayad ko sa sasakyan. No? Ayan. Okay? So, yan po. Ang withdraw na po natin yan. Ito na. Sandali. Wala pala. So, yung na-withdraw na natin. Kung di magkamali, nasa 30 plus na yan. Ito po.
Yan. Unang withdraw ko dito, 11,117. Plus ito yung huling withdraw ko, February 12, 27. So magkano na? 38,000. Ano pala? 39,000 plus yung dito pa sa may wallet, di ba? Na withdraw ko. Yan, 39,000 plus ito yung mga withdraw ko pa. Nasa ano na, sa 70K. Meron pa ako ditong 67. Kulang-kulang ano yan. 200 na lahat yan. Okay? So, yan lang po yung pinasilip ko sa inyo. So, ganyan lang yun nga, nasa 65 na yun. Baka bukas makalawa, makita nyo, 100 plus na. Kasi may bala akong magdagdag pa, no? Habang, yun nga, pag may nakalaan akong dyan yung sa pag ko, for good. So, ngayon, dadagdag pa ako doon. Baka bukas makalawa, kita nyo, 100K na yun. Okay? So, ganun lang. Basta natapos ko na yung goal ko na may pasa yung evaluation. Ang goal ko ngayon madagdag ng kapital para lumaki yung profit ko. Then, ang susunod na goal ko, kailangan kumita ako ng 100K a month. Doon sa seller pagiging seller pa yun. O kaya yun, 120. Palagay mo na, 'di ba? So yun, ayun na yung goal ko. Kung magkano din gusto kong kitain monthly. Para siyempre nagpapaaral tayo ng anak. Ibig sabihin kahit nasa Pilipinas ako, pwede ko mapag-aral yung anak ko ng doktor. 'Di ba? At the same time, yung mga pangangailangan natin matutugunan pa. So sa seller pa lang yun. May affiliates program pa ako tsaka partnership. 'Di ba? So yun na yung target ko. So darating po yun. So ganun lang po, dapat may goal tayo. Yan, thank you coach. Marami po akong natutunan sa pag-attend sa Zoom mo. God bless po. Myra Takahashi. Yes ma'am, thank you very much din sa pagtitiwala mo, no? Si Ma'am Myra Takahashi. Sa akin pa niya pina-affiliate yung kanyang kapatid. Yan, okay? So, sige. At maraming salamat po sa ating lahat. At siyempre, bago tayo mag-close, alam na po natin, no? Bago tayo mag-pray. So, lagi lang tayo, kanina nagbahagi naman na ako. So, lagi lang natin ituloy, gawin lang po natin yung tama, makatulong sa kapwa, at yung pananampalataya natin sa Diyos. Lahat ng gagawin natin, ibalik natin sa ating Panginoon. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos, at hindi po natin magagawa yan sa sarili nating kakayanan. Kaya natin nagagawa yung mga bagay na yan dahil sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Kaya sa lahat, sa gagawin po natin, ang Diyos ang maparangalan, ang Diyos ang mapapurihan, at sa Diyos lang tayo magpasalamat. Okay? Tuloy-tuloy lang po at bukas po muli, no, same time, mag-start po tayo. So 6:45 open na po yung ating webinar at napakaganda na tayo po ngayon ay hindi nagmadali at nasagot natin yung mga katanungan at nabigay natin ng tama yung ating yung mga dapat na malaman at maintindihan po, no? So muli po, please support po yung aking YTC o yung YouTube channel ko po, Coach Jimro. Pwede po, no, kung ilan po kayo rito, no, pasyalan nyo sana yan. Tapos mag-comment kayo. Tapos pwede kayong mag-request doon kung ano pa yung gusto nyo. Para magkaroon ako ng content ba, sir? At ano yung pwede nyo, yung gusto nyo pang matutunan, no? Request kayo doon, sir. Paano yung strategy sa ganyan? Mag-comment lang kayo doon na para makaisip ako ng iba pang content na makakatulong po. Hindi lang sa inyo, kundi sa lahat. 'Di ba? So ilan po tayo dito, 66. So pasyal po sana kayo sa ating YouTube channel. Then comment lang po kayo doon kung ano yung mga masabi nyo. Then request lang kayo ng gusto nyong content na gawin ko para at least may maisip, ay okay to, maganda tong content na to, so gagawa po ako para sa inyo. Para sa lahat na rin yun, makatulong. No? So yun na lang po siguro hinihingi ko na request sa inyo at tulong para doon. At i-share nyo na rin po yung mga video natin, no? I-share nyo siya yung link wag nyong i-save yung video kunya yung link para na sa ganun yung manonood tumaas yung views natin. Okay? Ipasa nyo yung link. Okay? So yan, maraming salamat and let us pray. Lord, maraming salamat po sa buhay po ng bawat isa, sa mga kapwa ko OFW, sa mga kababayan ko sa Pilipinas. Ano mang ginagawa nila, ingatan mo sila at gabayan, patnubayan, bigyan ng kalakasan. Maraming salamat sa wisdom, knowledge na binigay niyo po sa akin para maibahagi rito. Dalangin ko po yung tagumpay ng bawat isa. Naniniwala po kami yung tagumpay ni Sitaw ay tagumpay namin lahat.
Subalit hindi mangyayari ang lahat ng ito kung wala yung gabay at patnubay. Kaya kung anumang kasalanang nagawa namin sa mga nasabi na salita namin, sa isip, salita, patawarin niyo po kami at lagi mong ilagay sa puso namin ang makatulong sa kapwa, yung pag-ibig, pagpapakumbaba. Alisin mo po sa amin yung pagiging greedy, pagiging mayabang, pagiging mapagmataas, yung pride, alisin niyo po sa amin. At turuan mo po kami magpasakop at magpaturo ah, sa mga mentor, Panginoon. At lagay mo po sa amin yung puso na maging matulungin. Lord, sa'yo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito at kiniklaim namin, nananalig kami na maraming taon pa ang aabutin ng sitaw at marami pa po kaming taong matutulungan dahil ikaw ang nagbigay ng opportunity ito sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng narito na nananalig at nananampalataya sa iyo, sa may mga sakit at karamdaman, anumang sitwasyon na meron sila ngayon, kagalingan ay pagkakalob mo sa kanila in Jesus' name. Sa financial, Panginoon, ikaw rin ang magpo-provide in Jesus' name. At ganoon din sa kanilang mga kapital na gagamitin dito. Dalangin ko po, ilapit yung mga tao na gusto niyo pong tulungan ko, ay mga affiliate, Panginoon, na gusto mo na gabayan ko. Lord, ikaw ang magpatawag sa mga ito. At patuloy ko, Panginoon, na ito'y pagkakatiwala sa iyo at ihandog ang lahat ng ito. In Jesus' name, amen. Maraming salamat. God bless po. Salamat po sa panalangin niyo. Sama niyo ako lagi sa prayer niyo, ha? God bless you. Bye-bye po.